Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. PBBM tungo ng Malaysia para sa ika-46 na ASEAN Summit. Ito ay isinagawa ngayong linggo, ang pre-departure ceremony para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Villamor Air Base bago ang kanyang pag-alis patungong Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th Association of Southeast Asian Nations Summit. Sa kanyang talumpati, muling iginiit ng Pangulo ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa pagsusulong at pagtatanggol ng soberanya, karapatang pandagat, at jurisdiksyon ng bansa, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Ito ay sang-ayon sa posisyon ng Pilipinas na nakabatay sa international law, partikular sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Bilang bahagi ng summit na may temang inclusivity and sustainability, dadalo si Pangulong Marcos sa iba't ibang leaders-level engagements kabilang ang plenary at retreat sessions, mga pulong kasama ang mga miyembro ng ASEAN Parliament, kabataan, business leaders, at iba pang mga pulong, gayon din ang posibleng pagsasagawa ng bilateral meetings sa mga lider ng Laos, Kuwait, at Vietnam. Sa kanya ring pahayag bago bumiyahe, iginiit ng Pangulo na ang kanyang aktibong pakikilahok sa ASEAN Summit ay bahagi ng patuloy na advokasya ng administrasyon para sa mapayapang diplomasya, pagkakataon para talakayin ang mga usapin tulad ng tariff na tinukoy ng Estados Unidos, kalakalan, artificial intelligence, kaganapan sa Myanmar, regional cooperation, at pambansang interes ng Pilipinas. Sa mensahe naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niyang siya, at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang magsisilbing caretakers, habang wala ang Pangulo sa bansa, na kapwa mga present din sa pre-departure ceremony, kasama din riyan sa mga caretaker si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ito ay nasa kaganapan din ngayong araw sina First Lady Liza Araneta Marcos, ilang miyembro ng gabinete tulad nina Secretary Rafael Lotilla, Secretary Renato Solidom, Secretary Ralph Recto, Secretary J. Ruiz, Secretary Hans Leo Cacdac, Secretary Manuel Bonoan, Secretary Conrado Estrella III, Secretary Eduardo Año, Secretary Gilbert Teodoro, Secretary Benny Laguesma, Secretary Amena Pangandaman, PCG Commandant Ronnie Hilgaven, at AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Samantala, ARDs sa Palawan, gagamit ng organic farming para mapalago ang ani at mapangalagaan ang kalikasan. Susubukan na ng mga magsasaka sa bayan ng Nara sa Palawan, ang organic farming. Ayon sa Department of Agrarian Reform, nakumpleto na ng mga Agrarian Reform beneficiary ang 2 araw na training on organic vegetable and corn production. Sa pamamagitan nito, mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa organic farming at mas maparami ang ani, mapababa ang gastos sa pagsasakal at mapangalagaan ang kanilang kalusugan at kalikasan. Ito ang isinagawa ang training sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project. Ang mga ARDs ay kasapi ng Mariwara Pag-asa Multi-Purpose Cooperative sa Barangay Princess Erdoha. Sa Showbiz Spotted, magkasamang Cristel Fulgar at asawang Koreano, spotted sa Paris. Todo kilig ang fans nina Cristel Fulgar at ng kanyang South Korean husband na si Soo Yuk-ha matapos ibahagi ng aktres ang kanilang romantic photoshoot sa Paris, France, ang tinaguriang City of Love. Sa Instagram post ni Cristel, makikitang kuha ang mga larawan sa harap ng Eiffel Tower na kinuna ng Miss Screen Photography, Paris Hits Different This Time. Saad niya sa caption, bago tumuloy sa Paris, nag-honeymoon muna ang mag-asawa sa Venice, Italy. Matatandaan na ikinasal sina Cristel at Soo Yuk sa isang church wedding sa South Korea noong nakaraang linggo, matapos nilang i-anunsyo ang kanilang engagement noong Pebrero. Aniya, unang bumisita si Soo Yuk sa Pilipinas noong Marso sa isang vlog noong November 2024, kung saan ibinunyag ni Cristel na naging opisyal ang kanilang relasyon, matapos mag-convert ni Soo Yuk sa Iglesia ni Cristo. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.